Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Ano, Apo? Sa tingin mo ba ay nakahalata na siya? Hindi ako sigurado, Lola. Pero mukhang may ibang iniisip siya kanina na makita niyo yung bangkay ng babae. Kung ganun, kailangan mo ng isa katuparan ang plano mo sa kanila. Pero Lola, Wala nang pero-pero. Ituloy mo na ang plano mong pagdispatcha sa kanila. Nabitin ako sa kinain natin kagabi. Gusto ko ulit makakain ng sariwang laman ng tao. Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng inyong masugid na tagapakinig. Ako po si Aldrin, hindi ko tunay na pangalan. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero masasabi kong magaling po akong magluto. Namaan ako ito mula sa aking Lola Belen na kinikilalang isa sa pinakamagaling at pinakamasarap magluto sa aming pamilya. Mula pagkabata mahilig na akong magluto at si Lola Belen ang naging teacher ko. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng nalalaman ko sa kusina. Ngunit kailanman ay hindi ko inakala na ang hilig namin ito sa pagluluto ang isang magiging daan upang maranasan namin ang isang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Isang inkwentro sa mga nilalang na sa aking buong buhay ay hindi ko man lang pinangarap o inakalang makikita ko ng harapan. Napakasarap talaga ng luto mo, pinsan. Taob na naman ang kaldero. Dami namin nakain ng tropa eh. Wala talagang kupas ang nilagang baboy mo, pinsan. Paano ba naman hindi tataob yan? Ang lakas niyong kumain, lalo ka na pinsan. Kaya yan mas lalo ka nang tumataba. Paano ba naman kasi ang sarap-sarap ng luto mo, pinsan? Manang-mana ka talaga kay Lola Belen. Kapag nagkataon, ikaw na ang papalit sa kanyang pwesto. Yan ang hindi mangyayari, pinsan. Alam mo kahit kailan, walang makakapantay at makakapalit kay Lola pagdating sa pagluluto. Kaya nga hanggang ngayon, mabenta pa rin yung karinderya niya. Paborito ng mga kapitbahay natin. Gustong-gusto nila yung luto ni Lola. At gustong-gusto nila ang luto mo, pinsan. Kaya bukod kay Lola Belen, ikaw na ang susunod na hari ng kusina sa pamilya natin. Loko ka talaga. Pero salamat sa tiwala mo ha. Masaya ako na nasasarapan kayo ng tropa mo sa luto ko. Hindi lang basta nasasarapan. Kulang na lang sambahin ka ng buong tropa sa sobrang sarap ng luto mo. Alam mo, kung magtayo ka na lang kaya ng sarili mong karinderya o kaya kahit maliit na kainan, panigurado akong papatok yan. Yun nga lang, kakalabanin mo pa si Lola Belen. Ay, yan ang hindi ko magagawa, pinsan. Dahil ayokong kinokompetensya si Lola. Saka masaya na ako nakakatulong sa kanya sa pagluluto sa karinderya niya, no? Sobrang supportive sa akin ang pinsan kong si Denver, Sir Jupiter. Tuwing matatapos ang practice nila ng basketball kasama ang tropa niya ay palagi silang dumidiretso sa bahay para kumain. At wala pang araw na hindi taob ang kaldero. Kahit anong lutuin ko, adobo, sinigang, nilaga o kahit simpleng pritong isda, parang laging may handaan sa tuwing kumakain sila. Nakakatuwa dahil hindi lang sila basta kumakain kundi talagang ninanamnam nila ang bawat subo. Sabay puri sa luto ko. Isang araw habang abalang-abala sa pagkain si Denver at ang tropa niya sa karinderya ni Lola, may sinabi sa akin ng pinsan ko. Pinsan, may naghahanap nga pala sa'yo kanina. Sa akin? May naghahanap? Sino naman? Yung dati mong professor sa college, ano nga bang pangalan niya? Si Mr. Perez. Yun ang pangalan niya, pinsan. Mr. Perez? Yung professor ko dati sa history. Bakit daw? Ano meron? Hindi naman sinabi sa akin para kasing nagmamadali siya. Ang sabi ko nga hintayin ka kasi namimili ka sa palengke. Kaso may pupuntahan pa raw siya. Ang sabi niya, babalik na lang daw siya ulit. Ano mo kaya kailangan ni Mr. Perez sa akin? Mabuti na lang at nalaman niya itong address natin ha.
Baka nakita niya sa post sa Facebook, pinsan. Di ba nakalagay dun yung contact number mo at saka address nitong bahay dahil sa catering service niyo ni Lola Belen? Naks, pinsan. Bago pa lang kayong nagtayo ng catering pero may customer na agad kayo. Hindi pa naman sigurado na yun yung pakay niya. Pero pinsan, kapag bumalik siya, tawagin mo ako ha. Alam ko kasi ikaw naman yung palaging nandito sa karinderya eh. Maasahan mo ako dyan, pinsan. Ikaw pa ba? Pagkatapos noon, pumasok na ako sa loob ng bahay para ilabas ang mga pinamili ko sa palengke. Pero hindi pa rin maalis sa isip ko si Mr. Perez, ang professor ko sa college. Ang buo niyang pangalan ay Marlon Perez. Isa siya sa mga paborito kong professor noon dahil mahilig ako sa history. At ako rin ang pinakapaborito niyang estudyante dahil palaging mataas ang score ko sa exams at recitation. Mula noon, naging close kami at naging magkaibigan. Kahit gumraduate na ako, hindi naputol ang komunikasyon namin. Isang araw, nabalitaan ko na lang na nagpunta siya sa Saudi para magturo. Dahil doon ay naging madalang na ang pag-uusap namin sa email o sa chat dahil naging abala na siya. Pero nung nakaraang taon, may nakapagsabi sa akin na nakabalik na siya sa Pilipinas, ngunit hindi ko alam ang dahilan. Hindi na rin kasi siya sumasagot sa mga email o chat ko at pati ang number ng cellphone niya ay hindi ko na matawagan. Kaya't hindi na ako nakakatanggap ng kahit anong balita tungkol sa kanya. Kaya nang malaman kong hinahanap niya ako at pinuntahan pa ako sa bahay namin, nakaramdam ako ng tuwa. Ang sabi sa akin ng pinsan mo, may naghahanap daw sa'yo, Apo. Nagpunta raw po rito yung dati kong professor sa college, si Mr. Perez. Hinahanap niya raw po ako eh. Natatandaan ko yun, Apo. Di ba siya yung kaibigan mong professor na nagpunta sa Saudi? Nakabalik na pala siya rito? Opo Lola. Last year pa siya bumalik. Pero mula noon, wala na akong naging balita sa kanya. Hindi ko na rin po matawagan yung cellphone number niya eh. Palaging out of coverage area. Pati nga sa Facebook, hindi ko na rin nakikitang nagpo-post o kaya nag-o-online. Ganun ba? Baka naman may problema siya, Apo. Ayun lang, hindi ko lang po alam Lola. Kaya nga po nung nalaman kong hinahanap niya ako, na-excite ako makita siya. Marami akong gustong itanong sa kanya eh. Malamang, kaya niya ako hinahanap, gusto niya ako makita o baka naman dahil sa catering service natin Lola. Diba nilagay ko sa Facebook yung contact number at saka address natin? Haba, maganda yan, Apo. Para makapag-usap kayong dalawa at malaman mo kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya at kung bakit naputol ang komunikasyon ninyo. Opo Lola. Beno, Apo, maiwan muna kita. Magluluto na ako ng paninda natin sa karinderya para sa merienda. Ikaw na muna ang bahala sa hapunan natin, ha? Kailangan makaluto ka ng maaga. Dahil alam mo naman yung pinsan mo, palaging gutom. Pati yung mga tropa niya. Tingnan mo nga, naglalakihan na ang mga tiyan. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, iniisip ko pa rin ang tungkol kay Mr. Perez. Naglalaro pa rin sa utak ko kung bakit bigla na lang siyang dumating at gusto akong makita sa kabila ng naputol naming komunikasyon. Nang bigla akong maalinsanganan, binuksan ko ang bintana para magpahangin bago matulog. Ngunit pagkabukas ko ng bintana, hindi ko sinasadyang masagi ang antigong flower vase na nakapatong sa gilid nito. Uy, naku, yung flower vase na niregalo sa akin ni Lola nabasag. Naku, hindi ko sinasadya. Naku, antigo pa naman to. Agad akong kumuha ng walis para linisin ang mga bubog sa sahig nang biglang pumasok si Lola Belen sa kwarto ko. Diyos ko, Apo! Ano yan? Nabasag ang flower vase na ibinigay ko sa'yo? Lola, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang basagi yung flower vase binuksan ko po kasi yung bintana. Huwag po sana kayo magalit sa akin. Hindi ako galit sa'yo, Apo. Ang sa akin lang, hindi magandang pangitain ang pagkabasag ng flower vase. Lalo na't antigo ito. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola?
Kapag may nabasag na kahit anong antigong gamit, maaari itong magdala ng kamalasan, Apo. O di kaya ay may hindi magandang mangyayari. Kaya mag-iingat ka, Apo. Ganyan na ganyan ang nangyari noon sa Lolo Osvaldo mo. Noon nakabasag ako ng antigong salamin at pagkatapos ng ilang araw, inatake sa puso ang lolo mo at agad na namatay. Sandali, may kukunin lang ako. Napakamot ako sa ulo sa sinabi ni Lola dahil hindi naman ako naniniwala sa mga pamahiin. Pero si Lola kasi ay mapaniwalain sa mga ganon at nang magbalik siya sa kwarto ko, Oh, kunin mo ito, Apo. Palagi mong ilalagay ang medalyon na yan sa bulsa mo. Iingatan ka niyan sa kahit anong panganib. Ano po ito, Lola? ipinakita sa akin ni Lola ang isang medalyon na hugis diamante at kulay pilak. Meron itong imahe ng kidlat na nakaukit doon. Pangontra yan, Apo. Basta mula ngayon, wag na wag mong tatanggalin yan sa bulsa mo. Palagi mong dadalhin yan kahit saan ka magpunta. Poprotektahan ka yan. Ibinigay sa akin yan ng nanay ko. Ang sabi niya ay wag ko raw ihihiwalayan sa akin dahil yan ang magproprotekta sa akin sa kahit na anumang masamang mangyari kapag may nabasag na anumang antigong gamit. Kahit pa ang mga mahal mo sa buhay, ay kayang-kayang protektahan ng medalyon na yan. Basta palagi mo lang itong daladala. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Itinago ko lang ang medalyon sa aparador. Kaya ang naging resulta, namatayan ako ng asawa. Maaari sanang maisalba ng medalyon ang buhay ng lolo mo. Kaya ngayong naulit na naman na may nabasag na antiko. Kailangan mong protektahan ang sarili mo at sino mang malapit sa'yo. Kahit mahirap pa rin nguyain ang mga sinabi ni Lola Belen, tinanggap ko na lang ibinigay niyang medalyon at inilagay sa aking bulsa. Ayoko rin kasi siyang mag-alala sa akin. Wala naman sigurong mawawala kung susundin ko ang utos niya. Kinaumagahan laging gulat ko nang muling tawagin ako ng pinsan kong si Denver dahil nagbalik na si Mr. Perez. Aldrin, kumusta? Aba, long time no see. Sir Marlon, ikaw nga gusto kong tanungin kung kumusta ka na. Sabi nitong pinsan ko, hinahanap mo raw ako. Ayos naman ako. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakapagparamdam sa'yo ha. Ang dami kasing nangyari. At alam mo na. Kaya nga pinuntahan na kita rito. Gusto kitang makita. Tagal na nating hindi nakapag-usap, ano? Halika sir, pasok ko muna sa loob. Marami tayong dapat pagkwentuhan. Napansin kong walang nagbago sa itsura ni Mr. Perez. Maliwalas pa rin ang kanyang mukha. Tila walang anumang pinagdaraanan. Pagpasok namin sa loob ng bahay, pinaupo ko siya sa sofa at inalok ng paborito niyang black coffee. Ano sir, okay ba yung pagkakatimpla ko ng kape? Very good, Aldrin. Alam na alam mo pa rin ang timpla na gusto ko ha. Sayang, kakaalis lang ni Lola Belen. Nagpunta siya sa Baclaran eh. Tuwing ganitong araw kasi hindi niya pinapalagpas yung pagsisimba roon. Kaya ako yung naiwan dito saka yung pinsan ko. Nakilala mo na siya, di ba? Si Denver. Yung pinsan ko mataba. Ipapakilala sana kita kay Lola, sir. Kaso gabi na siya makakauwi. Ayos lang. Marami pang pagkakataon. Makikita ko rin naman ang lola mo. Sir, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na nakabalik ka na pala dito sa Pilipinas? Kung hindi ko pa nalaman dito kay Ma'am Rivero na co-professor mo, hindi ko malalaman na nandito ka na pala. At saka bakit hindi kita matawagan? Hindi ka rin nagpo-post sa Facebook. May problema ka ba, sir? Sa sinabi ko, biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Mr. Perez. Saglit siyang natigilan at tila nag-isip bago nagsalita. May nangyari lang kasi. Kaya matagal tayong hindi nakapag-usap. Sa ngayon, ayoko na muna itong pag-usapan. Maaari ba?
Sasabihin ko rin sa'yo sa tamang pagkakataon. Ah, ganun ba? Kung ayaw niyo pag-usapan, okay lang naman sir. Kung hindi ka pa nang sabihin sa akin, igagalang ko yan. Basta, nandito lang ako para makinig. Salamat. Pero nandito na ako ngayon ha. Hindi na ako babalik sa Saudi. At nagretiro na rin ako sa pagtuturo. Bala ko magtayo na lang ng negosyo sa probinsya namin sa Antique. Ikaw, nalaman ko na bukod dito sa karinderya ay may catering service na rin kayo ng lola mo ha. Yun ba sir? Nakita mo ba yung post ko sa Facebook? Oo sir, kami ni Lola mismo, yung nagluluto. Tandem kami. Oo, nakita ko. Hindi na ako nagtaka dahil pareho kayong magaling magluto ng lola mo. Naku sir, alam mo yan, ilang beses mo nang natikman ang luto namin ni Lola pero ang nakakatawa, natikman mo na yung luto niya pero hindi mo pa siya nakikilala. Ikaw kasi sir, sobrang busy mo rin eh. Hindi ka man lang dumadalaw dito sa bahay namin noon. Ngayon ka lang talaga nagpunta rito. Teka, ang mabuti pa kumain ka muna sir. Marami kaming panindang ulam sa karinderya. Mamili ka dyan. May tinola, minudok, kaldereta, sisig, marami ang iba. Dako, hindi na. Busog pa ako. Punteto na ako rito sa kaping barako na ito. Kaya pala Aldrin. Kaya ako naparito dahil nabasa ko yung post mo sa Facebook tungkol sa catering service ninyo. Gusto ko sanang kunin ang serbisyo ninyo at ang lola mo para sa nalalapit naming piyesta sa probinsya. Sa susunod na linggo na yun. Ang gusto ko kasi, kayo mismo ng lola mo ang magluto sa amin. Ayoko ng pagkain papadala lang. Gusto ko freshly cooked. Nagbabayad naman ako kahit magkano eh. Ano Aldrin, papayag ka ba kayo ng lola mo? Talaga sir? Gusto mong kunin yung serbisyo namin ni Lola? Bakit naman hindi? Ang luto niyong maglola ang pinakamasarap na natikman ko. Kaya kayo ang gusto kong magluto sa piyesta namin. Ano, okay lang ba sa'yo na doon mismo kayo magluluto? Papayag ba ang lola mo kaya? Ayos na ayos yun sa akin, sir. At siguradong papayag din si Lola. Ako nang bahala ron. Ayan na, wala nang atrasan. Huwag kang mag-alala. Susunduin ko kayo rito ng lola mo. 3 araw bago ang piyesta. At saka wala na kayong aalalahanin sa mga kagamitan sa pagluluto. Ako nang bahala roon at may tutulong din sa inyo sa pagluluto kaya hindi kayo masyadong mapapagod ng lola mo. Sige, sir. Areglado. Inilatag sa akin ni Mr. Perez ang mga pagkain gusto niyang iluto namin ni Lola para sa fiesta nila sa probinsya. Nang malaman ko yun, agad kong inisa-isa ang mga kakailanganing sangkap at ibinigay ko ang tinatayang budget para sa mga yun. Siniguro ko ring magiging sapat ang dami ng pagkain para sa lahat ng kanyang mga bisita. Habang patuloy kami nag-uusap, lalo akong na-excite sa pagkakataong yun. Hindi lamang dahil isa itong malaking oportunidad para sa catering service namin ni Lola, kundi isang pagkakataon din upang matuklasan ko ang tunay na nangyari kay Mr. Perez na hindi pa niya maipagtapat sa akin. Hindi nagtagal, nagpaalam na rin si Mr. Perez at sinabing susunduin na lang niya kami ni Lola isang araw bago ang fiesta. Kinagabihan, pagdating ni Lola Belen, agad kong ibinalita sa kanila ni Denver na gusto kaming kunin ni Mr. Perez bilang tagaluto para sa kanilang fiesta sa probinsya. Ha? Ang layo naman ng Antique, pinsan. Doon ba talaga kayo magluluto ni Lola Belen? Hindi ba may bali-balita na may aswang daw doon? Uy, ano ka ba naman insan? Ipapaniwala ka sa mga ganyang kwento, hindi naman totoo na may aswang. Kwentong bayan lang yung mga ganun. Ikaw talaga, mahilig ka maniwala sa mga sabi-sabi. At saka, kung totoo man na may aswang, siguradong matatakot yun sa'yo, no? Sa laki ng tiyan mo at taba mong yan, baka ikaw pa yung mapagkamaling aswang eh. Grabe ka talaga sa akin, pinsan. Palagi mo na lang pinapansin ang katawan ko. Kasalanan mo to eh. Kung hindi dahil sa mga luto mong masarap, hindi ako lalaki ng ganito. Tsaka, hindi naman masamang maniwala sa sabi-sabi, di ba? Mas mabuti na ang nag-iingat. Lalo na kung may mga ganitong kwento tungkol sa lugar na yun. Kapag nai-imagine kong totoo ang aswang, hindi kilabutan ako. Hindi talaga ako naniniwala, pinsan. Ano ka ba? Maniniwala lang siguro ako kapag mismong nasa harapan ko na. Totoo na may mga aswang mga apo. Napalingon kami ni Denver kay Lola Belen na kasalukuyang nagluluto ng hapunan. Totoo ang mga aswang. At kahit saan ay may aswang. Hindi lang sa probinsya.
kundi maging dito sa syudad. May iba't ibang klase ng aswang. May lumilipad, may gumagapang, may nagpapalit ng anyo. At ang pinakakatakot sa lahat, ang aswang na mukhang tao. Pero hindi mo aakalain na aswang na pala. Sir Jupiter, nagkatinginan kami ni Denver. Ramdam ko ang bahagyang paglamig ng hangin sa loob ng bahay. Parang biglang bumigat ang paligid lalo na nang lumingon si Lola Belen sa amin at seryosong nagpatuloy. Huwag kayong magpakasiguro. Hindi lahat ng nakangiti ay mabuti. At hindi lahat ng nasa paligid natin ay totoong tao. Pinag-uusapan nyo kasi ang tungkol sa aswang. Kaya ayan, may naiambag din ako sa inyo tungkol sa kanila. Lola naman eh. Akala ko seryoso na yung sinasabi ninyo. Nakakatakot naman pala ang mga aswang, Lola. Meron palang mga aswang na mukhang tao. Kung totoo yun, ibig sabihin, may posibilidad na nakakahalubilo natin sila sa labas? Oo, iho. Posible yun. Hindi madaling makilala ng isang ordinaryong tao kung aswang ang kausap o kasama niya. Magaling silang magtago ng anyo. Kaya minsan, akala mo tao sila. Pero may kakaibang enerhiya silang taglay na mahirap maramdaman. Ang iba nga, hindi mo talaga mahahalata hanggat hindi dumarating ang tamang pagkakataon na magpapakita sila ng kanilang tunay na anyo. Ay nako Lola, tama na nga yung usapang aswang na yan. O Lola, payag ka na ba na magluto tayo para sa piyesta sa probinsya ni Mr. Perez sa Antique? Ano pa ba ang magagawa ko? Nakapagdesisyon ka na. Pero sana, hindi ka muna umuo sa professor mo. Dapat kinausap mo muna ako, Apo, bago ka pumayag. Ha? Akala ko kasi madali ka ng papayag. Dahil yun nga yung gusto mo, di ba? Gusto mong tayo mismo yung magluto kapag ganung may mga piyesta. Bakit Lola? May problema ba? Ang sa akin lang. Tama itong pinsan mo. Malayo ang Antique. At saka ano Lola? At saka, kawawa naman itong pinsan mo. Ilang araw din tayong mawawala. Siya lang mag-isa ang maiiwan dito. Sus, yun lang pala. Okay lang yun Lola. Sanay naman niyang tukmol na yan na mag-isa eh. At saka wala naman niyang gagawin dito kundi magilata at kumain. Lalo na't ilang araw ding sarado yung karinderya. Uy, loko-loko talaga, pinsan. Akala mo ba madali lang mag-isa rito? Paano kung may biglang pumasok na magnanakaw? O kaya naman, paano kung may aswang na sumalakay habang wala kayo? Aba, baka pagbalik nyo dito, butot balat na lang ako. Mabuti naman yung para mabawasan yung taba mo. Pero Lola, huwag na po kayo mag-alala. Susunduin naman po tayo ni Mr. Perez dito sa bahay at sabay-sabay tayong babiyahe papuntang Antique. Ang sabi niya, wala na raw tayong poproblemahin sa mga gagamitin sa pagluluto dahil siya na ang bahala. At may mga tutulong din sa atin doon. Nakahanda siyang magbayad ng malaking halaga. Kaya kahit hindi tayo magbukas ng karinderya, hindi tayo malulugi. At sigurado ako mag-i-enjoy din tayo doon, Lola. Ngayon lang din ako makakapunta sa piyesta ng mga probinsya eh. Kasasabi ko lang sa'yo kanina, Apo. Ano pa bang magagawa ko? Umuo ka na eh. Kaya sige, tutuloy tayo sa fiesta sa probinsya ng professor mong kaibigan. Pero tandaan mo, kailangan pa rin nating mag-ingat doon, Apo. Huwag mong kakalimutang dalhin ang ibinigay kong medalyon na pangontra. Ako rin ay magdadala ng iba pang pangontra na maaari nating gamitin. Kung sakali bang may hindi magandang mangyari. Hindi basta-basta ang ibang tao sa lugar na yon. Lalo na sa mga dayong tulad natin. Lola naman eh, nakakahawa na yan eh. Nahawa ka na rito sa pinsan ko kung ano na lang iniisip tungkol sa pupuntahan nating lugar. Hindi naman sa ganun, Apo. Kailangan lang nating maging handa. Ikaw pa naman, mahilig kang makipag-close kahit hindi mo gaanong kilala. Huwag na huwag kang basta magtitiwala sa kung sino-sino roon. Dahil hindi natin alam kung sino ang totoo at sino ang nagpapanggap lang. At saka, iwasan mo rin ang pagiging masyadong matanong at makialam sa mga bagay na hindi mo naman dapat alamin. Lagi mong tatandaan, hindi lahat ng tao ay may magandang intensyon.
Ang iba, may madilim na balak. Kaya maging alerto at mapagmatsyag ka roon. Napatango na lang ako sa mga sinabi ni Lola. Alam kong may punto siya pero ayaw talagang nguyain ng utak ko ang mga paniniwala niya, lalo na ang pagdadala ng pangontra. Para sa akin, isa lang itong malaking kalokohan at kahibangan. Hindi ko na lang siya kinontra. Ayaw kong sumama ang loob niya o magtampo sa akin. Alas 10 ng gabi, malapit na akong makatulog nang biglang may marinig akong kumatok sa pinto ng kwarto ko. Sino kaya yung kumakatok? Ay, nako, napipikit na yung mga mata ko eh. Sandali lang, bubuksan ko na. Lola? Bakit po? Akala ko po si Denver po yung kumakatok ng pinto eh. Nangungulit na naman. Kanina patulog ang pinsan mo. Naku, apo. Pasensya ka na kung inabala kita. Okay lang po. Hindi pa naman po ako tulog. Patulog pa nga lang. Ano pong kailangan niyo, Lola? Halika, apo. May ipapakita ako sa'yo. Pinapasok ko si Lola sa kwarto at pinaupo sa kama. Maya-maya inilabas niya mula sa bulsa ng palda niya ang isang maliit na bote na may lamang kung anong likido. Ang laman ng botilyang yan ay langis na lana. Kaya ng langis na yan na malaman kung may aswang sa paligid. Umiinit at kumukulo ang langis sa loob kapag malapit ng isang aswang o kung may masamang presensya sa paligid. Pero hindi lang basta-basta ang paggamit nito, apo. Kailangang malinis ang puso mo at may paniniwala ka sa paggamit nito. Kung hindi ka maniniwala, hindi ito gagana. Kailangan din ng taimtim na dasal at gabay ng Diyos para maging epektibo ito. Napansin ko ang seryosong ekspresyon ni Lola habang ipinapaliwanag sa akin ang tungkol sa langis na nasa loob ng maliit na bote. Tiwalang-tiwala siya sa bagay na hawak niya, pero hindi ko talaga napigilan na matawa. Ano po? Umiinit at saka kumukulo. O parang magic pala to ah. Ang galing naman ng langis na yan. At saka kung totoo man na may aswang sa paligid, bakit ko naman gugustuhin na malaman pa? Huwag mong gawing biro ang mga bagay na to. Malaki ang maitutulong ng langis na to sa atin upang makaiwas sa mga alagad ng dilim. Kaya't kailangan natin itong dalhin kapag pumunta tayo roon. Ang mabuti pa, sumunod ka na lang sa mga sinasabi ko. Para rin to sa'yo, apo. Isa pa pala na ibibilin ko sa'yo. Huwag na huwag kang kakain ng anumang pagkain na ibibigay ng ibang tao kung ayaw mo magsisi sa huli. Kaya kang gawing aswang ng isang aswang sa pamamagitan ng pagkain na ipapakain nila sa'yo. Kaya't piliin mo kung sino ang pagkakatiwalaan mo. O siya, itabi mo na yan. Isama mo sa medalyon na ibinigay ko sa'yo. Ako'y matutulog na. Matulog ka na rin ha, apo? At marami pa tayong gagawin bukas sa karinderya. Opo, Lola. Wala na akong ibang nasabi pa kay Lola Belen. Tumango na lang ulit ako at tinanggap ang ibinigay niyang langis na lana na kaya raw mag-detect kung may aswang sa paligid. Sa isip ko, ang weird talaga ni Lola. Pero hindi ko na lang pinansin. Nang makalabas siya sa kwarto ko, nahiga na ulit ako sa kama para matulog. Pero nasa isip ko pa rin ang sinabi ng pinsan kong si Denver na may mga aswang sa Antique. Hindi ko maintindihan kung saan nagmula ang mga kwento tungkol sa mga aswang sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Noon, sa kapis ko lang naririnig ang tungkol sa mga aswang, pero naglitawan na rin sa iba pang karatig nitong probinsya sa Visayas ang mga kwentong aswang, tulad na lang sa Antique na probinsya ni Mr. Perez. Pero ako hindi talaga ako maniniwala sa aswang. Ang katwiran ko kasi sa buhay, kung totoong may mga aswang nga, bakit hindi pa ako nakakita kahit isa?
Oo, mahilig akong magbasa at manood ng mga kwentong kababalaghan pero para sa akin, parte lang yon ng malawak na imahinasyon ng mga manunulat at kathang isip lang nila ang mga ganong nilalang. Nasa ganon akong pag-iisip hanggang sa makaramdam na ako ng antok at nakatulog na ako. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng pagsundo sa amin ni Mr. Perez. Pinsan! Pinsan! Nasa labas na yung professor mo. Ha? Nandyan siya? Sige pinsan, papasukin mo dito sa loob. Pagpasok ni Mr. Perez sa bahay, agad kong napansin ang malapad na ngiti sa kanyang mukha. Napakamot ako sa ulo habang iniisip kung ano kaya ang dahilan ng kanyang maagang pagdating. Halata sa kilos niya ang pananabik na sunduin kami. Sir Marlon, ang aga nyo yatang pumunta dito. Hindi ba mamaya nyo pa kami susunduin? 9:00 pa ng umaga dapat, di ba? Good morning. Mabuti na yung maaga tayo makabiyahe, Aldrin, para mas madali tayong makarating sa amin sa Antique. Alam mo namang mahaba ang biyahe at mas mainam kung maaga tayo aalis para hindi tayo abutan ng matinding init sa daan. Ganun ba sir? Oo nga pala, mainam na maaga tayo makaalis. Nga pala sir, ito nga pala lola ko, si Lola Bilen, papakilala ko sa inyo. Tinawag ko si Lola Belen na noon ay abala sa pag-ayos ng kanyang mga gamit sa bag na dadalhin niya sa aming pag-alis. Ilang sandali pa lumabas siya mula sa kanyang kwarto at lumapit sa amin nang nakangiti. Sir, siya po yung Lola Bilen ko. Ang pinakamagaling magluto sa pamilya namin. Ikaw pala yung paboritong professor ng apo ko. Ikinagagala kitang makilala, iho. Matagal na kitang gustong makilala dahil palagi kang ikinukwento nitong apo ko. Aba, parang ang kilalang kilala na kita sa dami ng kwento niya tungkol sa'yo. Naku Lola, masaya po akong makilala kayo sa wakas. Matagal ko na rin po kayong gustong makita at matagal ko na kayong gustong madalaw dito. Pero palagi po kayong abala kaya hindi ako nagkakaroon ng pagkakataon noon. Masaya po akong makita kayo ngayon. Mabuti pa ang luto ninyo, natikman ko na pero kayo ngayon ko lang nakita. Ayos lang, iho. At least nandito ka na ngayon at nakilala na kita. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo dahil kinuha mo kami ng apo ko para magluto sa fiesta niyo sa probinsya. Malaking tulong ito sa amin, iho. Naku, wala po yun Lola. Kayo po talaga ang una kong naisip na magluto sa darating na piyesta sa lugar namin eh. Alam ko namang napakasarap din yung magluto. Lalo na't palaging ipinagmamalaki nito ni Aldrin ang inyong mga putahe. Salamat talaga sir at kami ni Lola ang napili mong magluto sa fiesta ninyo. Sigurado akong masisiya ng mga bisita kapag natikman nila ang luto namin ni Lola. Ay wala ka naman Aldrin. Alam kong magiging espesyal ang piyesta namin dahil sa inyo. O siya, tayo na. Nang hindi tayo tanghaliin sa biyahe, medyo mahaba-habang lalakbayin natin eh. Sige, iho. Sandali lang at kukunin ko lang ang gamit ko sa kwarto, ha? Aldrin, apo, ihanda mo na rin ang mga dadalhin mo. Huwag mong kalimutan ang mga ibinilin ko sa'yo. Opo Lola. Wait lang sir ha. O sige, take your time. Habang nasa biyahe kami, hindi napigilan ni Lola Bilen na magtanong kay Mr. Perez. Iho, huwag ka sanang magagalit sa akin. Pero may itatanong sana ako sa'yo. Oh sure, Lola Bilen, ano po yun? Matagal na bang nakatira ang pamilya ninyo sa Antique, iho? Opo Lola, ang mama ko ay lumaki sa Antique samantalang ang papa ko naman taga Tarlac. Mula nang magpakasal sila, doon na rin nanirahan ng tatay ko. Doon na rin ako pinanganak at lumaki. Nagpunta lang ako dito sa Maynila dahil syempre doon ako nagtatrabaho. Ganun ba? Wala ka bang kakaibang nararamdaman sa probinsya nyo, iho? Lola naman eh. Nakakaya naman po kay Sir Marlon. Para po kasing kine-question nyo yung lugar na pinanggalingan niya eh. Ayos lang Aldrin. Naiintindihan ko na ba ng lola mo kaya niya naitanong ang tungkol doon. Alam ko na ang gusto ninyong sabihin Lola.
kung may mga aswang ba sa amin sa Antique. Tulad ng paniniwala ng mga tao na may aswang din sa Capiz at iba pang mga karatig probinsya nito. Ganun na nga, iho. Pagpasensyahan mo na, ha? Hindi kasi maalis sa isip ko ang mga kwentong naririnig ko tungkol sa mga aswang daw sa mga probinsya sa Visayas. Lalo na sa probinsya niyo sa Antique. Nako, pasensya na talaga, iho. Hindi ko na dapat tinatanong pa ang tungkol sa mga ganong bagay. Tama ang apo ko. Nakakahiya sa'yo. Wala po kayong dapat ikahiya, Lola. Wala naman po masama sa tanong ninyo. Pero hindi po totoo na may mga aswang sa amin sa Antique, ha? Alam nyo, napakaganda po ng probinsya namin. Payapa ang mga tao roon at mayaman sa kultura. Maraming magagandang tanawin lalo na kung mahilig kayo sa bundok at saka dalampasigan. Oh, narinig niyo yun, Lola? Wala talagang aswang sa Antique eh. Pwede na po kayong mag-relax. Aba, apo. Hindi ibig sabihin na dahil hindi mo pa nakikita ay hindi na totoo ang mga aswang. Minsan, ang mga bagay na hindi natin nakikita ang mas dapat nating pag-ingatan. Naiintindihan ko po, Lola. Totoo naman po na may mga alamat at paniniwala mga matatanda sa amin. Lalo na dun sa may parting liblib. Pero ako po mismo, kahit matagal na ako nakatira roon minsan hindi ako nakakita ng kahit anong aswang. Si Sir Marlo na po nagsasabi na walang aswang sa lugar nila kaya wag na po kayong mangamba. Ay, basta. Tandaan mo, Aldrin. Huwag tayong basta-basta magpapakampante. Hindi pa rin ako kumbinsido. Naunawaan ko po kayo, Lola. Alam ko naman na mahirap alisin ang ganyang paniniwala lalo na't kung matagal na itong bahagi ng kultura natin, hindi ba? Pero sigurado po ako mag-i-enjoy kayo sa Antique. Masasarap din po ang mga pagkain doon. Nako, kaya kapag nakarating kayo roon, baka hindi na kayo bumalik ng Maynila. Ay, nako. Sige na nga, iho. Pagbibigyan kita. Pero hindi ibig sabihin ay babaliwalain ko na ang mga paniniwala ko. O siya, titingnan ko nga kung totoong masasarap ang mga pagkain nyo roon. Hindi mo na itatanong. Maliban sa pagluluto, mahilig din akong tumikim ng iba't ibang pagkain. Ganyan nga, Lola. Positive lang dapat. Yan na, sir. Kapag nagustuhan ni Lola bili ng pagkain sa Antique, baka doon na siya tumira. Hinding-hindi yan mangyayari. Hinding-hindi ko maiiwan ang karinderya at ang isa ko pang apo na si Denver. Kapag hindi na ako bumalik sa Maynila, baka mas lalong maging lumba-lumba ang mokong na yon. Sabay-sabay kaming nagtawanan habang inaantay ang pagdating namin sa Antique. Nararamdaman kong mabilis lumilipas ang oras hanggang sa marating namin ang probinsya ni Mr. Perez. Pagdating namin sa airport, naghintay kami ng van na maghahatid sa amin sa baryo kung saan matatagpuan ang bahay ng kanyang pamilya. Ayon kay Mr. Perez, ang van ay pag-aari ng kanyang pinsan na si Kuya Chito na siya ring magiging driver namin. Pagdating nito, ipinakilala kami ni Mr. Perez sa kanyang pinsan. Tumango lamang si Kuya Chito at ngumiti sa amin ni Lola. Ipinaliwanag ni Mr. Perez na hindi nakakapagsalita ang kanyang pinsan dahil ipinanganak itong walang dila. Sa unang tingin, mukha naman siyang mabait at sa palagay ko'y mas matanda ng ilang taon kay Mr. Perez. Mayroon siyang mahabang buhok na nakapusod at may nunal sa kaliwang pisngi. Habang nasa biyahe, napansin kong unti-unting nagiging liblib ang daan patungo sa baryo ni Mr. Perez. Dumidilim na ang paligid. Napapaligiran ng malalaking puno at matataas na damo. Binuksan ko ang bintana ng van at laking gulat ko nang marinig ang malalakas na huni ng mga kuliglig. Pakiramdam ko para kaming nasa isang masukal na kagubatan. Sir, ang layo pala ng baryo ninyo, ano? Mukhang liblib na liblib, saka ang dilim ng daanan. Halos wala nang makita kundi ilaw lang ng van. At saka, ba't parang wala akong nakikitang mga bahay sa paligid? Puro malalaking puno at matataas na damoy nakapaligid kaya halos hindi na pumapasok ang liwanag. May kuryente kaya dito, sir? Nasa medyo dulong bahagi kasi tayo ng baryo namin eh. Malapit na rin tayong makarating doon at oo, may kuryente naman kami roon. Paano signal? Napapansin ko kasi parang wala akong signal sa cellphone ko eh. Yun lang ang problema.
Hanggang bayan lang kasi ang signal. Pagdating sa parting ito wala na talaga. Kaya yung mga tao, pati ako, pumupunta pa talaga doon para makahanap ng signal. Ano, sir? Pati tayo dyan. Palagi pa naman akong gumagamit ng cellphone. Alam mo na, sir, pampalipas oras. Hindi naman siguro kami mainip doon, di ba, sir? Nako, hindi. Marami kang mapagkakaabalahan doon bukod sa pagluluto. Pwede ka magsibak ng kahoy. Malapit kasi ang bahay namin sa kakahuyan. Magsisibak ng kahoy, sir? Ay, ako, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, Lola Belen, na sa kahoy pala kayo magluluto. Kaya bago ang araw ng piyesta, kailangan natin makahanap ng maraming kahoy, Aldrin. Nako, wala kang dapat alalahanin, iho. Kayang-kaya yan ng apo ko. Di ba, Aldrin, apo? Napakamot na lang ako sa ulo sa sinabi ni Lola. Marunong naman akong magsibak ng kahoy dahil ginagawa ko rin yun kapag nagbabakasyon ako sa probinsya namin sa Quezon. Pero hindi ko akalaing kailangan kong magsibak ng kahoy para sa pagluluto sa fiesta. Akala ko ba, sir, wala nang aalalahanin sa mga gagamitin. Yung pala, kailangan pa namin magsibak ng kahoy. At saka, hindi ako sanay na magluto gamit ang kahoy. Si Lola lang kasi marunong nun eh. Pasensya na, Aldrin, hindi ko nasabi kagad. Oo, walang problema sa kagamitan sa pagluluto dahil kumpleto naman sa bahay. Pero gusto talaga namin sa kahoy iluto ang mga putahe sa piyesta. Hindi kasi kami sanay na gumagamit ng kalan o kaya yung oven kapag dinadao sa piyesta. At saka sa lutong kahoy nasanay ang mga tao rito. Baka mamaya magreklamo ang mga bisita kapag sa iba niluto eh. Kaya kailangan talaga magsibak ng kahoy. Huwag mag-alala, tutulungan naman kita sa pagsisibak. Nasa kalagitnaan kami ng usapan ng biglang pumreno si Kuya Chito. Sabay-sabay kaming napatingin sa unahan ng sasakyan, Sir Jupiter. Muntik pa kaming mauntog ni Lola sa salamin ng van dahil sa biglaang pagpreno ni Kuya Chito. Sa mga sandaling iyon napanganga ako at agad kong naramdaman ang paninindig ng balahibo ko. Kinilabutan ako. Noon lang ako nakakita ng baboy ramo na kasing laki ng kalabaw. Bigla na lang itong tumawid at huminto mismo sa harap ng van. Ano yan? Bakit ganyan kalaki yung baboy ramo na yan? Mas lalo akong kinilabutan ang biglang tumingin ng baboy ramo sa direksyon namin. Kitang-kita ko ang mamula-mula nitong mga mata. Nanlilisik, parang may gustong ipaiwatig. Oo nga no. Lang ako nakakita ng baboy ramo na kasing laki ng kalabaw. Walang ano-ano ay muling pinandar ni Kuya Chito ang van. Agad siyang lumiko sa kanang daan. Mas basukal yon at mas madilim na bahagi ng daan papunta sa baryo upang maiwasan ang dambuhalang baboy ramo na nakaharang sa daan. Akala namin ay nakaiwas na kami sa kakaibang baboy ramo na yon, pero hindi pala. Teka, tingnan niyo sa unahan. May mga baboy ramo na naman. Teka, bakit kasi laki na kalabaw yan? Ano? Sir Jupiter, napatingin si Mr. Perez sa unahan ng sasakyan at namilog ang mga mata niya sa kanyang nakita. Hindi lang isa, kundi 4 na dambuhalang baboy ramo ang nakaharang sa dadaanan namin. Lahat ay kasing laki ng kalabaw. Bakit ang daming baboy ramo rito? Normal ba sa antike yung mga ganyang kalaking baboy? Hindi ko rin alam. Pero tingin mo, Aldrin, tulad ng naunang baboy ramo, nalilisip din ang mata ng mga yan at titig na titig sa atin. Hanggang sa sumenyas na si Kuya Chito sa amin gamit ang sign language. May sinabi sa akin Mr. Perez, ayon naman kay Sir, wag na lang daw naming pansinin ng mga baboy ramo dahil hindi naman daw kami sasaktan ng mga ito. Marami raw talagang nangyayaring kakaiba sa lugar na yon. Mga bagay na mahirap ipaliwanag. Pero isang bagay ang napansin ko. Habang nagpapaliwanag si Kuya Chito gamit ang sign language, tila ba galit siya. Nakakunot ang noo niya. Mahigpit at mabilis ang kumpas ng kanyang mga kamay para bang may pilit siyang ipinapaintindi kay Mr. Perez. Hindi ko man naiintindihan ang sign language, ramdam ko ang bigat ng emosyon niya. Parang gusto niyang isigaw ang sinasabi niya, ngunit hindi niya magawa.
Samantala lalo akong kinabahan ng liunin ko si Lola Belen. Tahimik lang si Lola. Tila malalim ang iniisip at titig na titig sa mga baboy ramo sa unahan namin. Hindi ko alam kung bakit pero bigla kong naramdaman ng matinding pagnanais na umatras sa pupuntahan namin. Sir, baka pwedeng wag na lang tayong tumuloy. Para kasing hindi ko na kaya. Nakakatakot makakita ng ganyang kalaking baboy ramo eh. Tapos pag-alagala lang rito. Aldrin, malinaw naman ang sinabi ni Kuya Chito, hindi ba? Hindi tayo sasaktan ng mga baboy ramo na yan, kaya huwag ka nang mag-alala. Paano yun, sir? Iintayin pa ba natin na atakihin tayo ng mga baboy ramo na yun? Tignan mo, oh. Nakakatakot yung titig nila sa atin. Yung mga mata nila namumula at saka nanlilisik. Parang gusto nila tayong lapain. Baka mamaya may mga mababangis na baboy na sumasalakay ng tao dito eh. Ngunit bago pa makasagot si Mr. Perez ay muling sumingit si Kuya Chito sa usapan at nagsimulang magsenyas sa kanya. Ayon kay Kuya Chito, wala raw dapat ipag-alala dahil hindi naman kami aatakihin ng mga baboy ramo hanggat wala kaming ginagawang masama sa mga ito. Dagdag pa niya, ang malalaking baboy ramo na yon ay hindi basta mga hayop. Sila raw ang mga bantay sa labas ng kanilang baryo. Ang mga kakaibang baboy na yon ang nagbabantay sa bukana ng baryo upang maiwasan ang pagpasok ng masasamang loob. Mga banday? Parang mga security guard? Ang weird Di ako makapaniwala na may mga baboy ramo pala na ginagamitan pa ng tagapagbantay para dito sa baryo ninyo. Ang sabi pa nga ni Kuya Chito, ang mga baboy ramo na yan, na kasing laki ng kalabaw, ay alaga ng mga engkanto na naninirahan sa labas ng aming baryo. Engkanto? Teka, naniniwala kayo sa ganun? Oo, naniniwala kami. Dahil totoo ang mga engkanto. Sila ang pangunahing tagapagbantay ng aming baryo. Ayon sa mga matatanda rito, bago pa man tayo mapunta rito at magkaroon ng ibang tao, matagal nang may naninirahan dito na yung mga engkanto. At saka mababait naman sila. Pumayag silang magkaroon ng pamayanan sa lugar na ito, ngunit sa isang kondisyon. Dapat ay mabuting tao lamang ang maninirahan sa baryo at hindi maaaring makapasok ang sino mang may itim na budi o masamang intensyon. So ibig sabihin, sir, naniniwala ka talaga na may ganong klaseng nilalang? Ako kasi, kahit anong may kinalaman sa tinatawag na alagad ng dilim, mapaaswang, engkanto, duwende, kapre, hindi ako naniniwala eh. Pero nang makakita ako ng kakaibang baboy ramo na yan, alam mo, parang gusto ko nang maniwala na baka totoo nga yung mga ganong klaseng nilalang eh. Oo, kasi wala namang masama kung maniniwala tayo, hindi ba? Tama si Kuya Chito, hanggat wala silang ginagawang masama at hindi nila tayo ginagambala, ay wala tayong magiging problema. Sir Jupiter, napapailing na lang ako sa mga oras na yun. Hindi ko matanggap ang mga narinig ko mula kina Mr. Perez at Kuya Chito. Para bang hindi yun kayang iproseso ng utak ko. Nang muli kong lingunin si Lola Belen na natili siyang tahimik at tila malalim ang iniisip. Nakatingin lang siya sa malayo. Hindi natinag sa kanyang pagkakaupo. Hindi ko na natiis kaya tinapik ko siya sa balikat. Lola Belen? Lola Belen? Bakit, Apo? Kanina pa po kayo tahimik at nakatulala. Oh, nakita niyo po ba yung malaking baboy ramo sa labas? Oo, Apo. Nakita ko sila. Narinig niyo po ba yung sinabi ni Sir Marlon? Ang sabi daw po ni Kuya Chito, mga bantay daw ang mga baboy ramo na yun sa bukana ng baryo nila. Mga alaga raw po ng engkanto. Oo, narinig ko. Malayo pa ba tayo sa baryo ninyo, Iho? Ay, malapit na po, Lola. Ay, pasensya na po. Ay, natagalan lang tayo dahil sa nadaanan nating baboy ramo ng mga alaga ng engkanto. Ilang minuto pa narating na namin ang isang maliit na komunidad. Madilim na rin ang paligid at nang tingnan ko ang aking suot na wristwatch mag-aalas 6 na ng gabi. Napansin ko na ang mga bahay doon ay gawa sa kahoy at ang iba ay gawa sa kawayan. May mga ilaw rin sa mga kabahayan na naroon kaya tama ang sinabi ni Mr. Perez na may kuryente sa lugar na yon. Bukod doon, wala naman akong nakitang kakaiba sa baryo, kaya kahit papaano, napanatag ako. Pakiramdam ko ay ligtas naman kami sa lugar na yon. O, nandito na tayo.
Welcome sa baryo namin, Aldrin. Lola Belen. Mukhang tahimik talaga dito sa baryo niyo, sir. Napapansin ko, wala masyadong tao sa labas. Nasa loob ng mga bahay nila. Ganito ba talaga sa probinsya, sir? Oo, ganito talaga rito. Pagsapit ng dilim, wala na talagang taong gumagala sa labas. Saan ba rito ang bahay mo, iho? Doon pa po sa may bandang dulo. Lola, alam ninyo, karamihan sa mga nakatira dito ay kamag-anak namin ni Kuya Chito. Kaya kami-kami lang din ang imbitado sa gagawin nating handaang piyesta. Ibig sabihin mo, sir, karamihan ng mga nakatira dito magkakamag-anak? Wala, malaki pala ang pamilya ninyo eh. At saka marami kang papakainin, sir. Oo, kaya marami kayong iluluto ni Lola Belen. Tara na at kanina pa tayo hinihintay sa bahay. Ilang minuto rin kaming naglakad papunta sa bahay ni na Mr. Perez. Nang marating namin yun, nagtaka ko dahil tanging ang bahay lamang nila ang gawa sa simento. Hindi tulad ng ibang bahay na dadaanan namin. Agad kaming ipinakilala ni Mr. Perez sa kanyang lola, ngunit imbis ng ngiti, pagkagulat ang nakita ko sa mukha nito. Tila ba hindi nito gusto ang presensya namin ni Lola Belen. Binulungan pa nito si Mr. Perez. Sinabihan kami ni Mr. Perez na maupo na sa sofa sa sala at kakausapin lang daw nila ang lola niya. Tumango naman kami ni Lola at nakita namin na pumasok sila sa isang kwarto at doon nag-usap. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Mr. Perez at ang lola niya na parehong nakangiti. Pasensya na ho kayo. May sinabi lang kasing problema sa akin si Lola pero okay na, naayos na. Siya nga pala ang lola ko, Lola Esther. Lola, si Aldrin po. At yung kinikwento ko po sa inyo na paborito kong estudyante noon, siya rin po yun. At kasama niya po ang kanyang lola, si Lola Belen. Ikinagagal ako kayong makilala. Ikaw pala si Aldrin. Palagi kang ibinibida nitong apo ko sa akin. Napakatalino at napakasipag mo raw na estudyante noon sa klase niya. At ikaw pala ang lola ni Aldrin. Ang akala ko'y mas matanda ka sa akin. Pero mas bata ka pala sa akin ng ilang taon. Pagpasensyahan niyo na ako kanina, ha? May problema lang dito sa bahay. Pero nasolusyonan na ng apo ko kaya walang dapat ipag-alala. Marlon, iho, ikaw na muna ang bahala sa kanila, ha? Ako'y magpapahinga na muna sa kwarto ko. Si Marlon ang bahala sa inyo. Kailangan ko nang magpahinga dahil maagang natutulog ang mga tulad kong matanda sa baryong to. Muli, ikinagagal ako kayong makilala. Yun lang at pumasok na ang matandang babae sa kwarto. Hindi man lang kami nabigyan ng pagkakataon ni Lola Belen na magpakilala sa kanya dahil mabilis siyang pumasok sa kwarto niya. Nako, pagpasensyahan ninyo si Lola ha. Medyo sumama lang kasi yung pakiramdam niya dun sa sinabi niyang problema sa akin kanina. Pero okay na yun, hayaan nyo na. Teka, kung nagugutom na kayo, ipaghahanda ko kayo na makakain. Sige lang, feel at home lang kayo, huwag kayo mahiya. Pero bago yun ipapakita ko muna sa inyo ang magiging kwarto ninyo sa taas. Okay lang naman yun sa amin, sir. Naiintindihan namin. Oo nga, iho. Matanda na ang lola mo. Kaya masyado siyang nagiging apektado kapag may mga problema. Hayaan na lang natin siyang makapagpahinga. Pagpasok namin sa magiging kwarto namin, nakita ko na maayos naman yun. Medyo malaki at malinis ang kwarto. May 2 kama sa loob, ngunit wala itong bintana. Pagkatapos na ipakita sa amin ni Mr. Perez ang tutulugan namin, ipinagluto niya kami ng hapunan. Nang tikman namin ni Lola ang niluto niyang adobong manok, nagkatinginan kami. Dahil masarap pala siyang magluto. Pasadong-pasado sa panlasa namin ni Lola ang niluto niya, kaya naisip namin na bakit kailangan pa niyang kunin ang serbisyo namin kung masarap naman siyang magluto. Pwede na siya na lang ang magluto sa fiesta nila. Hindi na namin yun sinabi sa kanya dahil baka gusto niya na mas espesyal ang kainan sa fiesta. Kaya gusto niyang iba ang magluluto. Pagkatapos naming maghapunan, sinabihan niya kami na maaari na kaming magpahinga dahil maaga pa ang preparasyon namin para sa fiesta bukas. Nakahiga na ako sa kama.
Si Lola Belen naman ay agad na nakatulog dahil sa pagod sa biyahe. Pero ako, hindi ako dalawin ng antok. Marahil ay namamahay ako kaya hirap akong makatulog. At saka, parang naalinsanganan na ako kaya naisip kong lumabas ng kwarto para uminom ng tubig sa kusina. Bumaba ako sa hagdan at tinungo ang kusina. Nakita ko na nakabukas ang bintana roon kaya naisip kong sumilip para magpahangin. Ngunit laking gulat ko nang sa pagsilip ko roon ay may nakita akong malalaking baboy ramo na kasing laki ng kalabaw at mas marami na sila. 10 malalaking baboy ramo ang nasa labas. Tila nag-uusap ang mga ito dahil nakita kong gumagalaw ang mga bibig nila. Mas lalo akong kinilabutan nang biglang tumingin sa direksyon ko ang isa sa mga baboy ramo. Namilog ang mga mata ko nang makita ang mamula-mulang mga mata nito na nanlilisik. Nakatingin sa akin. Nangilabot din ako nang makitang bumuka ang bibig nito na puno ng matatalas ng ngipin at parang naglalaway. Sa sobrang takot, nagmamadali akong umakyat sa hagdan at bumalik sa kwarto. Halos mapasalampak ako sa sahig sa nakita ko. Sa paggawa ko ng ingay, nagising si Lola Belen. Oh, Apo. Bakit gising ka pa? At bakit parang takot na takot ka? Hindi ako agad nakapagsalita, Sir Jupiter. Para akong napipi sa matinding takot. Napansin yun ni Lola kaya agad niya akong nilapitan at marahang niyugyug ang aking balikat. Doon lang ako natauhan at bumalik sa aking wisyo. Napakurap ako at bagyang napaatras ng mapagtantong nasa harapan ko na pala siya. Aba, parang nakakita ka ng multo, Apo. Ano bang nangyari sa'yo? Lola, kasi po... Naisip kong wag na lang sabihin kay Lola Belen ang nakita ko. Ayokong mag-alala siya kaya minabuti kong kalimutan na lang ang lahat at magpanggap na wala akong nakita. Isa pa naalala ko ang sabi ni Kuya Chito. Hindi naman daw nananakit ang mga baboy ramo hanggat walang gumagawa ng masama sa mga ito. Nanaginip lang po ako, Lola. Masamang panaginip lang po. Naku, bata ka. Baka nakalimutan mong magdasal bago matulog. Magdasal ka kasi para hindi ka bangungutin o managinip ng masama. O siya, baliktarin mo ang unan mo at matulog ka na ulit nang hindi na bumalik ang panaginip mo. Bumalik na si Lola sa kama at ipinagpatuloy ang mahimbing niyang pagtulog. Ako naman ay nahiga na rin, pero hindi pa rin ako dinalaw ng antok. Hindi ko maalis sa isip ko ang nakita ko kagabi. Nakakaramdam ako ng matinding takot at hiwaga sa lugar na yon. Sa totoo lang parang gusto ko nang magsisi sa pagpayag na magluto kami ni Lola para sa fiesta. Kinaumagahan, maaga akong nagising. 5:00 pa lang ay bumangon na ako. Hinayaan ko munang matulog si Lola Belen dahil nakita kong himbing na himbing pa siyang natutulog sa kama. Tahimik akong lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan. Pagdating ko sa ibaba napansin kong gising na rin si Mr. Perez. Oh, Aldrin, ang aga mo nagising ah. Oo, sir. Hindi kasi ako masyadong nakatulog kagabi. Namamahay yata ako. Si Lola naman nasa kwarto pa. Mahimbing yung tulog. Hinayaan ko na lang muna para makapagpahinga pa. Tama yan. Hayaan mo muna magpahinga si Lola Belen. Mamaya pa naman ang preparasyon. Mabuti at maaga ka na rin nagising dahil maaga tayong mga ngahoy ngayon. Halika na sa kusina at magkape na muna tayo. Sige, sir. Nga pala, sir. Biglang nawala si Kuya Chito kagabi ah. Hindi man lang kami nakapagpasalamat sa kanya sa paghahatid niya sa amin dito. Nagmamadali siyang umuwi sa kanila. Baka hinahanap na siya ng asawa niya kaya hindi na siya nakapagpaalam. Andiyan lang naman ang bahay niya sa tapat namin eh. Ganun ba, sir? Sir, isa pa pala. May nakita kasi ako kagabi. Ha? Ano ibig mo sabihin nakita mo? Inaalinsanganan kasi ako kagabi kaya naisipan kong lumabas ng kwarto. At saka pumunta sa kusina. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ulit yung malaking baboy ramo sa labas. At saka ito pa, mas dumami sila, sir. At may isa sa kanila, tumingin mismo sa direksyon ko. Nakakatakot yung itsura niya, nanlilisik yung mata. Matulis yung mga ngipin tapos naglalaway pa. Alam mo sa sobrang takot ko, nagmadali akong bumalik sa kwarto eh. Hindi ko na nga lang sinabi kay Lola yung nakita ko, baka mamaya mag-alala siya eh.
nakita mo na naman ang baboy ramo? Pero sabi ni Kuya Chito, wag na tayong mag-alala. Hindi naman sila manggagambala sa atin eh. Mga bantay lang dito yan sa baryo, kaya wala kang dapat ikatakot. Ang mabuti pa, kalimutan mo na yan at magkape na tayo. Pupunta na tayo sa kakahuyan at kukuha tayo ng kahoy. Sige sir, pero hindi ba sasabay sa atin si Lola Esther? Mamaya pa yun magigising. Tanghali na kung bumangon si Lola eh. Kaya tayo na lang muna magkape at mag-almusal. Mag-aalas 6 na ng umaga nang kami ay maghanda para pumunta sa kakahuyan. Nagdala kami ng mga tali at matatalas na itak na gagamitin sa pangangahoy. Papalabas na kami ng bahay nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Lola Esther, ang lola ni Mr. Perez. Magandang umaga sa inyo mga iho. Saan kayo pupunta? Mangangahoy na ba kayo? O Lola, bakit ang aga mo nagising? Pupunta po muna kami sa kakahuyan para manguha ng kahoy na gagamitin sa pagluluto sa piyesta. Magandang umaga po, Lola. Aldrin, mabuti naman at maaga kang nagising iho. Kumusta naman ang tulog nyo ng lola mo? Sana ay nakapagpahinga kayo ng maayos. Ay, okay naman po, Lola. Tulog pa nga po si Lola eh. Pero ako po medyo namamahay kaya hindi gaanong nakatulog. Ganyan talaga kapag nasa ibang bahay. Kahit ako palaging namamahay kapag nasa ibang lugar. Mabuti naman at hindi mo muna ginising ang lola mo. Pagod siya sa biyahe kahapon. Kaya hayaan mo siyang magpahinga. Nga pala Marlon apo. Sasama ako sa inyo sa kakahuyan kaya maaga akong nagising. Naalala ko na mangunguha rin ako ng mga halamang gamot doon. Sigurado po ba kayo Lola? Sasama kayo sa amin. Kung gusto nyo, ako na lang ang kukuha ng mga halamang gamot para hindi na kayo mapagod. Nako, hindi na po. Mas gusto kong ako mismo ang kukuha ng mga yon. Ano bang alam mo sa mga halamang gamot? Mas kabisado ko ang mga yon kaysa sa iyo. Kaya hayaan mo na akong sumama sa inyo. At para makakwentuhan ko rin itong si Aldrin. Hindi ba, iho? Opo, Lola. Isama na lang po natin ang lola mo, sir. Magkasabay kaming tatlo na naglakad papunta sa kakahuyan. Habang naglalakad kung ano-ano ang itinatanong sa akin ni Lola Esther. Palatanong man siya, masaya naman siyang kausap. Tuwang-tuwa rin siya nang malamang masarap kaming magluto ni Lola Belen kaya't sabik na siyang matikman ang mga ihahanda namin para sa fiesta. Habang nagkwekwentuhan kami, hindi ko naiwasang itanong sa kanyang tungkol sa malaking baboy ramo. Ay, Lola Esther, may tatanong lang po sana ako sa inyo. Ano naman yon, Aldrin, iho? Alam niyo po ba yung tungkol sa mga baboy ramo na kasing laki ng kalabaw? Napansin ko na napatigil siya sa paglalakad at seryosong tumingin sa akin. Baboy ramo na kasing laki ng kalabaw? Bakit mo naman na itanong yan? Opo, Lola. Kahapon po kasi habang papunta kami rito, may nakita kaming mga baboy ramo na kasing laki ng kalabaw na humarang sa daanan ng sinasakyan naming van. Tapos kagabi po, nung pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig, sumilip ako sa bintana. Tapos may nakita akong malaking baboy ramo na nandilisik yung mata. Tumingin pa nga po sa akin yung isa kaya natakot po ako. Sandaling hindi nakakibo si Lola Esther. Para bang may malalim na iniisip. Ngunit hindi nagtagal, muli siyang nagsalita. Iyon ba? Huwag mo nang pansinin yun, iho. Mga bantay yung sa baryo na alaga ng mga engkanto. Paliwanag ko na po yan sa kanya. Sinabi rin po sa amin ni Kuya Chito, kahit ako, Lola, lang ako nakakita ng ganong kalaking baboy ramo. Yung pala ay alaga yun ng mga engkanto. Ang mabuti pa, kapag nakakita ulit kayo ng ganon, deadmahin nyo na lang. Kung wala naman ginagawa ang mga yun sa inyo, wala namang magiging problema. O siya, ang mabuti pa ay manguha na kayo ng mga kahoy. At ako naman ay mangunguha muna ng mga halamang gamot na kailangan ko.
Humiwalay sa amin si Lola Esther at nagpunta siya sa mas masukal na parte ng kakahuyan. Sinabihan ko si Mr. Perez na baka kailangan naming samahan ang lola niya pero ang sabi niya ay wala daw dapat ikabahala dahil kabisado raw ni Lola Esther ang kakahuyan. Kaya ipinagpatuloy na namin ang pangunguha ng kahoy. Nakarating ako sa isang bahagi kung saan maraming tuyong dahon. Habang naglalakad ako, may napansin akong isang bagay na natatakpan ng mga tuyong dahon. Akala ko mga kahoy. Pero nang tanggalin ko ang mga dahon na tumatakip, halos bumaligtad ang sikmura ko nang makita ko ang isang bangkay ng babae. Sir Jupiter, gusto kong masuka sa nakita ko. Naliligo sa sariling dugo ang bangkay ng babae. Nakadilat ang mga mata nito at nakalawit ang dila. Bukas ang tiyan nito at tila ba wala ng laman loob. Anong nangyari sa'yo, Aldri? Bakit ka sumisigaw? Diyos ko! Nang makita ni Mr. Perez ang bangkay, agad niyang itinakip ang mga kamay sa bibig at hindi makapaniwala. Bakit may patay na tao dito, sir? Anong nangyari sa kanya? Ba't ganyan? Bakit wakwak yung tiyan niya? Bakit wala na yung laman loob? Bigla na lang dumating si Lola Esther. Siguradong mabangis na hayop ang gumawa niyan sa babae na yan. Ang mabuti pa, maghukay kayo at ilibing na lang yan dito. Ha? Ano po? Ililibing natin yan dito yung bangkay? Hindi po ba dapat i-report natin to sa mga otoridad? Hindi na kailangan yung iho. Gagawa lang yun ng gulo at magkakaroon pa ng isyo ang baryo namin kung magre-report tayo sa mga otoridad. At isa pa, walang pakialam ang mga otoridad sa mga nangyayaring ganito rito sa baryo. Kaya hindi rin natin sila maaasahan. Ano po? Ang ibig niyo sabihin, hindi lang po ito ang unang beses na may nakitang bangkay dito? Oo, palagi may mga nakikitang patay dito sa kakahuyan. At ang inaala pa namin ay mababangis na hayop ang may gawa niyan. At isa pa, mga dayo ang natatagpo ang patay, hindi naman mga taga rito eh. Diyos ko, baka yung nakita nating baboy Ramon na kasing laki ng kalabawang pumatay dito sa dayo. Sinasabi ko na nga ba pwedeng umatake sa mga tao yun eh. Hindi ang mga baboy Ramon na sinasabi mo ang pumapatay sa mga dayo. Kundi ang mga mababangis na hayop tulad ng tigring bundok at mga asong gubat. Pero Lola… Aba kung ayaw niyong ilibing ang bangkay, hayaan niyo na lang yan dyan. Maaagnas din yan. O di kaya'y kakainin ng iba pang mababangis na hayop. At saka iho, wag na wag mong sasabihin sa kahit kanino ang nakita mo rito ha. Baka lumikha pa ito ng gulo. Hindi pwedeng masira ang fiesta. Kalimutan mo na ang nakita mo rito sa kakahuyan. Tama si Lola Aldrin. Sundin mo na lang siya. Oo siya, bumalik na tayo. Sapat na itong nakuha kong mga halamang gamot. At sapat na rin ang mga nakuha niyong kahoy. Marami pa tayong gagawin para sa fiesta. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, ramdam ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sigurado akong may hindi magandang nangyayari sa lugar na yon. Saan ka nakakita na imbis na i-report sa mga otoridad ang nakitang bangkay, basta na lang ililibing? May mali sa lugar na yon. Sa isip ko may kinalaman talaga ang mga malalaking baboy Ramo sa pagkamatay ng babae sa kakahuyan na walang laman loob. Napansin ko rin na parang may itinatago sa akin si Mr. Perez at ang Lola Esther niya. Nang makarating kami sa bahay, nagmadali akong umakyat ng hagdan at pumasok sa kwarto namin ni Lola. Naabutan ko siya na naggagayak na ng mga gamit namin. Lola, mukhang kailangan na natin umalis dito. Mga hindi na magandang nangyayari. Napansin mo na rin pala, Apo. Kahapon pa lang, nang papunta tayo rito, habang nakasakay sa van, malakas na ang kutob ko na may mali sa lugar na to. Alam niyo pala, Lola? Kaya hindi ako kumikibo kahapon. Dahil pinapakiramdaman ko ang paligid at nagpaplano ng mga gagawin. Hanggang sa makita natin ang malalaking baboy Ramo at makarating tayo rito sa baryo na to.
Kung ano ang nasa isip mo, Apo, tama ka. Hindi ordinaryong baboy ramo ang nakita natin. Mga aswang ang mga yun. Ano po, aswang? Oo, Apo. Ang mga nakita mong baboy ramo na kasing laki ng kalabaw ay mga aswang. Pero paano pong... Lahat ng sinabi ng pinsan ng professor mo na si Chito ay puro kasinungalingan. Hindi totoo na bantay at alaga ng engkanto ang mga yun. Mga aswang yun na nakaabang sa pagdating natin dito, Apo. Ang lahat ng tao rito sa baryong to ay mga aswang. Pati ang kaibigan mong professor ay aswang din. Pati yung lola niya. Diyos ko, Lola. Kung ganun, niloko po ako ni Sir Marlon. Hindi totoo na... Oo, hindi totoo na pinapunta niya tayo rito para magluto. Pinapunta niya tayo rito para gawing handa sa fiesta nila. Pero paano niya nagawa sa akin to? Anong nagawa ko sa kanyang masama? At saka may lahi pala siyang aswang. Kaya pala kanina sa kakahuyan, habang nangunguha kami ng kahoy, may nakita kaming bangkay ng babae na wakwak ang tiyan at walang laman loob. Ang sabi naman ng lola ni Sir Marlon, ililibing na lang daw kaysa daw i-report sa mga pulis. Kaya kailangan na nating umalis dito, Apo. Kanina pa nga kita hinihintay. Kinakabahan na ako kasi baka kung ano nang ginawa ng mga aswang na yun sa'yo. Nasa na yung ibinigay ko sa'yo? Yung medalyon at yung langis na lana. Sorry Lola, pero hindi ko po dinala yung binigay niyo sa akin eh. Ano? Iniwan mo? Hindi mo dinala yung medalyon at yung langis? Kaya pala nangyari ito sa atin. Eh di ba sabi ko sa'yo na huwag mong aalisin sa katawan mo ang medalyon? Dahil pangontra yun sa mga masasamang pwedeng mangyari sa atin. At yung langis na lana ay madali sana nating na-detect kung may aswang sa paligid. Tulad kahapon sa mga malalaking baboy ramo. Sorry na, hindi ko naman kasi alam na totoo yung mga aswang eh. Panatag po kasi yung loob ko na magiging maayos yung pagpunta natin dito pero yung pala, pugad pala ng mga aswang yung mga taga rito. Sa susunod ay makikinig ka na sa akin, ha, Apo? Ang hindi mo pakikinig at pagsunod sa akin ang siya mong ikapapahamak. Mabuti na lang at nakapaghanda ako. Kundi ay malaki talagang magiging problema natin dito. Eto, Apo. Hawakan mo yung buntot pagi. Malakas na panglaban yan sa aswang. Kapag nagtangka silang lumapit sa'yo, ihampas mo yan sa kanila. Hindi ka nila malalapitan. Dahil hindi basta buntot pagi lang yan. May kasama yung orasyon na pangontra sa aswang. At ito naman, ang laman ng garapon na ito ay kalamansi na inorasyonan ko. Siguradong malalapnos ang balat nila kapag isinaboy ko ito sa kanila. Halika na, Apo. Kailangan na nating tumakas. Bilisan mo! Dahan-dahan kaming lumabas sa kwarto at bumaba sa hagdan. Pagdating namin sa sala, wala roon sina Mr. Perez at Lola Esther. Akala namin ay tuluyan na kaming makakalabas ng bahay, ngunit paglabas namin sa pinto, bumungad sa amin ang mga malalaking baboy ramo. Nanlilisik ang mga mata ng mga ito at nagngangalit ang mga ngipin na naglalaway. Titig na titig sa amin ni Lola ang mga baboy ramo na parang galit na galit. Mas lalo kaming nagulat nang magsalita ang isa sa mga yun. At saan kayo pupunta? Hindi ba't magluluto pa kayo sa fiesta namin? Lola, tama kayo. Mga aswang nga sila. Ano pong gagawin natin? Ang akala nyo ba'y hindi ko alam na mga aswang kayo? Pagdating pa lang namin dito, naamoy ko na ang masangsang yung amoy na amoy aswang. Oo nga Lola, ang baho nila. Hindi natin yan naamoy kahapon dahil nasa loob tayo ng sasakyan. Pero ngayong malapitan na amoy na nakakasulasok nga yung amoy nila. Mga lapastangan! Kung alam niyo na pala ang lihim namin, hindi na kayo makakalabas ng buhay sa baryong to. Dito na kayo mamamatay tulad ng nakitang bangkay ng apo mo sa kakahuyan. Marlon na po, ikaw na ang bahala sa estudyante mo. At ako naman ang bahala sa lola niyang matabilang dila. Namilog ang mga mata ko nang makita ko na isa na ring malaking baboy ramo si Mr. Perez at akmang aatakihin kami. Ngunit mabilis na kumilos si Lola Belen
Binuksan niya ang hawak niyang garapon at isinaboy kay Mr. Perez ang laman nitong inorasyonang kalamansi. Eto ang sayo! Nakita kong namilipit sa sakit ang aswang na si Mr. Perez. Dahil sa nangyari sa apo, sumugod naman sa amin si Lola Esther, ngunit siya naman ang sinabuyan ng kalamansi ni Lola Belen. Aldrin na po, ihanda mo ang sarili mo. Gamitin mo ang buntot pagi. Nang makita ng ibang aswang na nasaktan ng maglola, sila naman ang sumugod palapit sa amin ni Lola Belen. Bigla silang nagbago ng anyo. Mula sa pagiging malaking baboy ramo, naging tao sila, ngunit tinubuan ng mga balahibo sa katawan. Nagkaroon ng matutulis na kuko sa kamay at paa at may mga buntot na parang sa buhaya. Ang kanilang mga pangil ay mahahabang tulad ng isang mabagsik na hayop. Mas nakakatakot ang itsura nila sa bago nilang anyo na yon. Ihampas mo sa kanila ang hawak mong buntot pagi, Apo! Kahit lagpas 10 ang mga aswang na sumugod sa amin, nilakasan ko ang loob ko. Hindi kami pwedeng mamatay ni Lola sa baryong yun nang hindi lumalaban, kaya walang awa kong inihampas sa kanilang hawak kong buntot pagi. Subukan niyo lumapit sa amin! Kung gusto niyo magkagutay-gutay ang katawan niyo sa hawak kong buntot pagi! Nag-atrasa ng mga aswang, Sir Jupiter. Ang iba ay namilipit sa sakit dahil halos mapunit ang laman nila sa paghampas ko sa kanila ng buntot pagi na inorasyonan ni Lola Belen. Samantala patuloy na nagkikipaglaban si Lola Belen sa maglolang si Mr. Perez at Lola Esther. Hinding-hindi kami papayag na makaalis kayo rito ng apo mo, Belen. Kailangan namin kayo sa fiesta namin. Kaya nga dinala kayo rito ng apo ko para gawing handa sa fiesta. Mga hayop kayo! Pinagkatiwalaan namin kayo! Lalo ka namin, Sir Perez! Hinangaan at itinuring kang kaibigan ng apo ko. Pero ganito pala ang gagawin mo sa amin. Traidor kang kaibigan! Tama na ang daldal. Apo, ano pang hinihintay mo? Tulungan mo ako na patayin ang maglola na yan. Sabik na akong kumain ng laman loob. Hindi ako nabusog dun sa babae na kinain natin kagabi. Dahil ang dami natin naghahati-hati eh. Nangilabot ako sa sinabi ng matandang aswang. Sila pala ang may kagagawan sa pagkamatay nung nakita naming babae sa kakahuyan. Kaya pala marami akong nakitang malalaking baboy ramo kagabi dahil sila pala ang mga yun na pinagpiestahan ang bangkay ng babae. Mang wala kayong puso! Ikaw, sir, idol pa naman kita, pero wala ka palang kasing sama. Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo! Ang dami niyong sinasabi na maglola. Dapat na kayong patahimikin. Ano pang hinihintay mo, Apo? Patayin sila! Nakita namin ni Lola na nagbagong anyo si Lola Esther. Naging tao muna siya bago tinubuan ng mga balahibo. Matutulis na kuko, buntot at matutulis na pangil. Akmang susugurin niya ulit kami ni Lola Belen nang biglang humarang sa kanya si Mr. Perez na nagbagong anyo na rin. Tama na, Lola! Hindi nyo na sila sasaktan! Walang sino man na mananakit sa kanila! Ano? Nahihibang ka na ba? Hindi na kaya ng konsensya ko ang ginagawa natin. Ayoko nang pumatay ng tao. Kasalanan ko to eh. Hindi naman kayo magiging ganito kung hindi dahil sa akin. Sir? Bakit, sir? Ano nangyayari sa'yo? Hindi naman kami aswang. Normal na tao lang ako at ang mga tao rito. Pero nang pumunta ako sa Saudi at nagtrabaho, hindi ko inaasahan na doon ako mahahawa ng pagiging aswang. May kung sinong naglagay sa akin sa kinakain ko kaya ako naging aswang. At sa pag-uwi ko rito, hindi ko na rin alam na nahawa ko na rin ang lola ko at si Kuya Chito. At ang mga kamag-anak rin namin at ang iba pang taong mga nakatira dito. Dahil yung ibinigay pala sa akin pampalasa sa pagkain na ginamit ko sa pagluluto. May halo palang laway ng aswang kaya lahat ng nakakain ng niluto kong putahe ay naging aswang din. Kaya lahat kami dito at ang buong baryo ay puro aswang. Ito ang problema ko. Kaya matagal na hindi ako nakipag-usap sa iyo dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa iyo. Noong una ay ayaw namin pumatay ng tao para kumain. Pero hindi namin matiis ang gutom namin.
Sa laman at sa dugo ng tao ang hanap-hanap namin, lalo na ang lola ko. Alam mo naman, Aldrin, kung gaano kahalaga sa akin ang lola ko dahil siya ang tumayong pangalawang magulang ko. Pero hindi ko na kaya. Ayoko na. Kaya umalis na kayo ni Lola Belen. Nag-aantay na sa inyo si Kuya Chito sa labasan. Nandun yung van na ginamit natin kahapon. Bilisan ninyo! Paano kami makakasiguro na hindi mo kami nilalansi? Nagsinungaling ka na sa amin eh. Baka mamaya, patibong lang ang nag-aantay sa amin doon. Pagtiwala kayo sa akin, Lola. Kayo mismo ang tumapo sa buhay ko kapag napatunayan ninyong niloloko ko kayo. Sige na, umalis na kayo. Walang magagawa sa inyo ang mga kasama ko at si Lola dahil mas malakas akong aswang kaysa sa kanila. Dahil ako ang naunang naging aswang, bilisan ninyo! Bakit mo sila pakakawalan? Hindi ka ba naaawa sa akin, Apo? Nagugutom pa ako! Tama na, Lola! Hindi ko nahahayaan ang mga kalokohan mo. Simula ngayon wala nang sino man sa atin nakakain ng tao. Karne lang ng hayop pagkakainin natin. Ang susuway ay kamatayan ng parusa. Sige na, umalis na kayo. At pakiusap ko lang. Huwag na huwag ninyo ipapaalam kahit kanino ang nalalaman ninyo tungkol sa amin. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag kang mag-alala, sir. Wala kami pagsasabihan. Salamat sa pagpapatakas mo sa amin ni Lola. Tumakbo kami ni Lola Belen papunta sa labasan at naroon nga ang van at si Kuya Chito na nasa anyong tao. Pinasakay niya kami sa van at inihatid kami sa bayan at tulad ng sinabi ni Mr. Perez, walang anumang ginawa sa amin si Kuya Chito. Pagdating namin sa bayan, sumenya sa amin pero hindi ko naman maintindihan ng sinabi niya. Nagulat ako sa naging reaksyon ni Lola Belen. Salamat din, iho. At tumupad kayo sa usapan. Huwag kayong mag-alala. Walang makakaalam ng lihim ng inyong baryo. Tumango lang si Kuya Chito at muli siyang sumakay ng van at umalis na. Lola, naiintindihan mo yung sinabi niya? Oo, Apo. Dahil isa yun sa mga kakayahan ko bilang albularya. Isa kang albularya, Lola? Oo, Apo. Isa akong albularya. Namana ko ang aking pagka-albularya sa nanay ko, na dati ring magaling na albularya. Kaya alam ko kung paano lalabanan ang mga aswang na yon. Pasensya na ha, Apo, kung hindi ko kaagad sinabi sa'yo. Wala po kayong dapat na ikahingi ng pasensya. Dahil kung hindi dahil sa kaalaman ninyo, hindi tayo makakalaban sa mga aswang. Ako nga po yung dapat mag-sorry dahil hindi ko sinunod yung mga sinabi ninyo eh. Pinatawad na kita, Apo. Pero sa susunod, matuto kang makinig ha. Para rin naman yun sa ikabubuti mo. Opo, Lola, promise. Maayos kaming nakarating sa Maynila ni Lola. Pag-uwi namin sa bahay, kinuwento namin sa pinsan kong si Denver ang lahat ng nangyari. At tulad namin, hindi rin sa makapaniwala na nangyari ang lahat ng yon sa amin ni Lola Belen sa liblib na baryo na yun sa Antique. Ang sabi pa nga ng mokong mabuti raw at hindi siya kasama, kundi baka inatake na siya sa puso sa sobrang takot. Buhat noon, hindi na ako tinawagan ni Mr. Perez. Naputol na naman ang komunikasyon naming dalawa. Siguro sinadya na lang niya yun dahil nahihiya siya na muntik na kaming mapahamak ni Lola dahil sa kanya. Hanggang ngayon kapag naiisip ko ang nangyari sa kanya, hindi ko maiwasang malungkot dahil hindi naman niya kasalanan na naging aswang siya. Imbis na magalit sa kanya, inunawa ko siya. Sana kahit ganun ang kinahantungan ng buhay niya at ng mga kasama niya, magkaroon sana sila ng tahimik na buhay. Umaasa rin ako na sana may matuklasan siyang paraan upang magamot ang pagkaaswang nila. Ngunit isang araw, Mr. Aldrin Angeles, may padala po sa inyo. Para sa akin? Galing naman kanino. Sige Manong, salamat po. Tandaan na nung driver na yun. Sa tingin ko parang mga nasa 70 na yung edad nun. Pero nakakapag-deliver pa rin. Tibay ni Manong .
Sir Jupiter, nang buksan ko ang sobre na i-deliver sa akin ng delivery rider, laking gulat ko nang makita ang laman nito. Teka, check ito 500,000? Agad kong ipinakita kay Lola ang tseke. May kalagip yun na sulat at namilog ang mga mata namin nang malamang galing kay Mr. Perez ang sulat at ang tseke na yun. Bayad daw niya sa amin ni Lola kahit hindi natuloy ang serbisyo namin. Binayaran pa rin niya kami. Sinobrahan pa raw niya yon dahil nahihiya siya sa lahat ng nangyari. Doon man lang daw ay makabawi siya sa amin. Wala na kaming nagawa ni Lola kundi tanggapin ng pera. Sayang din naman kalahating milyon din yun. Ginamit namin ang perang yon para maiparenovate ang karinderya ni Lola Belen. Sa ngayon, magkatulong pa rin kami ni Lola sa pagpapatakbo ng karinderya niya at tuloy pa rin ang catering service namin. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento, Sir Jupiter. Hangad ko po na mapili ito para mapakinggan din ng inyong mga avid listeners. Sa tingin nyo, tinupad kaya ni Mr. Perez yung sinabi niyang hindi na sila kakain ng tao at karne na lang ng hayop ang kakainin nila? Muli ako po si Aldrin at ito ang aking kwento.